Job, Kabanata 22. Ang sagot ni Eliphaz na taga Teman, ang tao ba'y may maitutulong sa Diyos na manlilikha? Kahit na siya'y marunong o kaya ay dakila? May pakinabang ba ang makapangyarihang Diyos kung ikaw ay matuwid? May mapapala ba siya kung ikaw man ay malinis? Dahil ba sa takot mo sa Kanya, kaya Kanya sinasaway? Pinagsasabihan at dinadala sa hukuman? Hindi. Ito'y dahil sa napakalaki ng iyong kasalanan at sa mga ginagawa mong mga kasamaan. Mga kapatid mo'y iyong pinaghuhubad upang sa utang nila, sa iyo sila'y makabayad. Ang mga nauuhaw ay hindi mo pinainom, hindi mo pinakain ang mga nagugutom. Lakas mo ang ginagamit, kaya lupa'y nakakamkam at ibinibigay ito sa iyong kinalulugdan. Hindi mo na nga tinulungan ang mga byuda, inaapi mo pa ang mga ulila. Kaya napapaligiran ka ngayon ng mga bitag at bigla kang binalot ng mga sindak. Paligid mo'y nagdidilim, kaya di ka makakita. Maging tubig nitong baha ay natatabunan ka. Di ba't ang Diyos ay nasa mataas na kalangitan? At ang mga bituin sa itaas ay kanyang tinutunghayan? Ngunit ang sabi mo, ang Diyos ay walang nalalaman at hindi tayo mahahatulan pagkat sa ulap siya'y natatakpan. Akala mo'y dahil sa ulap ay di na siya makakakita at sa ibabaw ng himpapawid ay palakad-lakad lang siya? Talaga bang nais mong lakaran ng dating daan? Landas na tinahak ng mga nasanay sa kasamaan? Kahit wala pa sa panahon, sila'y tinatangay na ng baha sapagkat ang kanilang pundasyon ay lubos na nagiba. Sinabi nila sa Diyos na sila'y kanyang layuan at wala naman daw magagawa sa kanila ang Diyos na makapangyarihan. Sa kabila nito, sila pa rin ay pinagpala. Di ko talaga maunawaan ang pag-iisip ng masama. Natutuwa ang matuwid. Ang mabuti nagagalak kapag nakita nilang ang masamay napapahamak. Sabi nila, ang mga kaaway natin nalugmok at ang mga ari-arian nila ay natupo. Sumang-ayon ka sa Diyos. Makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Makinig ka sa Kanyang itinuturo. Mga sinasabi niya'y itanim mo sa iyong puso. Manumbalik ka sa makapangyarihan. Ikaw ay magpakumbaba at alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawaing masama. Ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok at ang mamahaling ginto ay ihagis mo na sa ilog. Ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman na siyang ginto't pilak na iyong papahalagahan. Sa makapangyarihang Diyos ka, palaging magtiwala at ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuwa. Papakinggan niyang iyong panalangin, kaya't ang mga panata mo ay iyong tuparin. Lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo ay magliliwanag. Ang mga palalo'y ibinabagsak nga ng Diyos, ngunit inililigtas ang mapagpakumbabang loob. Ililigtas ka niya kung wala kang kasalanan at kung ang ginagawa mo ay nasa katuwiran.